Isang magandang araw sa iyo. Bago tayo magsimula may tanong ako. Isipin mo lang, kung bukas biglang dodoble lahat ng responsibilidad mo, sa trabaho, sa ministry, kahit saan, kakayanin mo ba? At ito yung mas mahalagang tanong, may mga tao ba sa paligid mo na, handang sumalo, handang tumulong na buhatin yung bigat na yan? Hmm, Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, hindi ito tungkol sa pagkakaroon lang ng magandang vision. Ito ay tungkol sa isang bagay na tinatawag sa mga source na quiet crisis. Isang tahimik na krisis na nangyayari sa maraming organisasyon na baka, di ba, hindi man lang nila napapansin. Ito yung sitwasyon kung saan yung pangarap, yung vision, mas mabilis lumaki kaysa sa kakayahan ng mga leader na dalhin yon. exactly. Kaya yung mission natin ngayon, himayin talaga itong konsepto ng mentorship for multiplication. Titingnan natin kung bakit yung tunay at pangmatagalang impact hindi pala nakukuha sa sariling galing lang. Nakasalalay pala ito sa intentional na pagpaparami ng mga susunod na leader. Ito yung paglipat mula sa addition mindset, yung dagdag lang tayo ng dagdag ng tao, patungo sa isang multiplication mindset. Okay, sige, himayin natin to ha. Kasi yung unang dating sa akin, parang baliktad. Akala ko pag maganda ang vision, aangat ang organisasyon, di ba? Pero sabi sa sources, hindi pala. Madalas, bumabagsak sila dahil nauunahan ng vision yung mga tao. Nagiging bottleneck ang lahat sa ilang magagaling pero pagod na pagod ng leader. All the time! At dyan na nga pumapasok yung konsepto ng quiet crisis. Tahimik siya kasi sa labas mukhang okay lahat eh. Successful, busy, maraming events, pero sa loob, yung leadership development parang isang afterthought na lang, huling isinasaalang-alang. Ang assumption kasi palagi, di ba, ay may natural na lilitaw na mga leader. Parang kabuti? Oo, parang magic, biglang may susulpot na lang. Pero ano ang totoong resulta niyan? Yung epekto in the long run? Ang resulta, burnout. Yung mga current leaders, pagod na pagod na. At dahil sila yung sentro ng lahat, kapag umalis sila o napagod, biglang hihinto yung momentum. Guguho ang lahat. Kasi walang sino man ang nakahandang pumalit, walang next generation. At yun siguro yung hindi nakikitang cost nito, no? Hindi lang nawalan ng isang tao, kundi posibleng masayang lahat. Kasi yung buong istruktura pala sa isang tao lang nakasandal. At ang masakit pa, parang sinasabi natin sa mga mas bata, yung pagiging leader, para lang yan sa ilan. Hindi yan para sa inyo. That's the unintended message, exactly. At ito yung dahilan kung bakit napakahalaga ng ideya ng mentorship for multiplication. Pero linawin natin, hindi ito isa pang programa na idadagdag sa checklist. It's a fundamental shift. Anong ibig sabihin ng shift na yan? Paano yun? Binabago nito yung tanong sa isip ng isang leader mula sa sinong pwede kong i-recruit para tumulong sa mga gawain ko, patungo sa mas malalim na tanong na sino ang intentional kong hinuhubog para mamuno kasama ko ngayon at para pumalit sa akin sa hinaharap. Naku, magkaiba yung dalawang yan. Okay, gets ko yung pagkakaiba. Yung una, parang naghahanap ka lang ng kamay, ng extra hands. Yung pangalawa, nagububog ka ng puso at isip. Saan ba nakaugat itong ideya na to? Parang bago pero pakiwamdam ko luma na to. At yun nga yung fascinating, luma na nga ito, may malalim na pundasyon. Sa theological na pananaw, nakaugat to sa pinakaunang utos sa Genesis, be fruitful and multiply. Magbuma at magpakarami. Akala natin, biology lang yan, pero ayon sa sources, ito yung original disenyo ng Diyos para sa lahat ng may buhay. Ang buhay na malusog ay nagpapatuloy, nagpaparami. So ang mga leader na malusog, nag-aangat at nagpaparami rin ng kapwa leader. It's the original design. So hindi lang to business best practice. Talagang Foundational pala. Oo. At kung titingnan mo sa strategic side, doon mo makikita yung practical difference. Ang addition mindset kasi, ang focus ay sa metrics na nakikita. Ilan ang dumalo, ilan ang volunteers. Walang masama dyan. Pero ang multiplication mindset, iba ang tinitingnan. Ang tanong niya, ilang leader ang nahubog natin na ngayon, naguhubog na rin ng ibang leader. so hindi lang numbers, kundi generations of impact. Tama.
Naalala ko rito yung analohiya ni Jesus sa Juan, yung tungkol sa butil ng trigo. Sabi niya, kung mananatili itong nag-iisa, butil lang siya. Pero kung mamamatay ito, kung ililibing sa lupa, magbubunga ito ng sagana. Yung multiplikasyon, kailangan talaga ng pagbibigay ng sarili. Pagbitaw sa kontrol, sa spotlight para mas marami ang mamunga. May isang analohiya sa source na sobrang tumatak sa akin. Sabi doon, ang isang parola yung lighthouse. Napakaliwanag niyan. Pero kung iisa lang yan sa isang mahabang baybayin, delikado pa rin. Ang multiplikasyon daw ay parang pagtatayo ng isang network ng mga parola. Ang layunin ay hindi para lahat sila tumingala sa iyo, kundi para sila naman yung makapagtayo ng sarili nilang parola. Hindi dependency, kundi inheritance. Inheritance, ganda niyan. Pag-iwan ng pamana, hindi lang pag-iwan ng posisyon. At dito na talaga nagiging exciting. Kasi ang ganda ng konsepto, pero paano ba ito ginagawa? Mahirap imagine eh. Buti na lang ang sources mo puno ng mga halimbawa, lalo na sa Biblia, mga case study talaga. Totoo. At hindi lang sila basta kwento, mga modelo talaga. Unahin natin sina Moses at Joshua. Yung relasyon nila, higit pa yun sa simpleng pagtuturo. Ito ay paglilipat ng bigat at otoridad. May 3 sangkap doon eh. Ano-ano yung mga yon? Una, proximity. Pagiging malapit. Laging kasama ni Moses si Joshua. Sa tent, sa bundok, nakikita ni Joshua hindi lang yung public success ni Moses, kundi pati yung pagod niya, yung panalangin, yung frustration. So, hindi lang yung highlights, nakikita niya yung behind the scenes. Sakto. Pangalawa, exposure to real responsibility. Hindi siya pinanood lang. Ipinadala siya ni Moses para mag-espiya. Pinamuno sa labanan, isinabak talaga sa apoy. On-the-job training talaga. Hindi puro theory. Ano yung pangatlo? Pangatlo, at ito yung madalas makaligtaan, public affirmation. Sa harap ng buong Israel, ipinatong ni Moses ang kamay niya kay Joshua. Formal siyang kinilala bilang kahalili. Hindi ito ginawa sa isang private meeting. It was a public transfer of authority. Yan. Yung public affirmation na yan. Ang hirap niyan sa culture natin ngayon na very competitive, di ba? Madali mag-mentor ng one-on-one, pero yung pampublikong pag-endorso sa mentee mo, lalo na kapag pakiramdam mo ay baka mas magaling pa siya sa'yo, yun ang mahirap. It requires security. It does. At isa pang magandang example niyan ay sina Elijah at Elisha. Yung hiling ni Elisha para sa double portion ng espiritu ni Elijah, madalas iniisip na ambisyon yon, na parang gusto niyang maging twice as powerful. Yun ang akala ko. Parang power trip. Pero sabi sa sources, sa kultura nila noon, ang double portion ay ang mana ng panganay na anak. Ang hinihiling pala ni Elisha ay hindi ang maging mas magaling. Ang hinihiling niya ay, gusto kong ako ang magpatuloy ng iyong gawain, ibigay mo sa akin ang responsibilidad, ang mana. He was asking for the burden, not just the blessing. Wow. At para makuha yun, kailangan niya manatili sa tabi ni Elijah hanggang sa huli. So, ang lesson doon ay katapatan. Loyalty. Ang tunay na mentee, hindi lang sumasama kapag convenient. Nakikibahagi siya sa pasanin. Exactly. At syempre, yung ultimate model, si Jesus at ang 12. Ano ba ang strategy niya? Hindi siya nagsulat ng libro, hindi siya nagtayo ng building, humubog siya ng tao. Sabi sa Mark 3.14, He appointed 12, that they might be with Him. Yun ang una sa listahan. Nauna yung pagiging kasama bago yung paggawa. Para yung proximity ulit ni Moses at Joshua? Oo. At isinama niya sila kahit hilaw pa sila, kahit nag-aaway kung sino ang pinakadakila, at unti-unti ipinagkatiwala niya yung otoridad. Hindi niya hinintay na maging perpekto sila. Kung ikaw-connect natin to, ang pinakamalinaw na multiplication strategy na nakita ko sa sources ay yung kay Pablo at Timoteo. Dito na talaga naging explicit yung plano. Yes. Ang 2 Timothy 2.2. Ito na yung blueprint. Sabi ni Pablo, ang mga bagay na narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga taong mapagkakatiwalaan na may kakayahang magturo naman sa iba. Pansinin mo, may 4-generation chain dyan. Si Pablo, Gen 1, nagturo kay Timoteo, Gen 2,
Inutusan si Timoteo magturo sa mga taong mapagkakatiwalaan, Gen 3, para yung mga taong yon makapagturo rin sa iba pa, Gen 4. Wow! So yung pamumunong pala ay dinisenyo para magpatuloy kahit wala na yung nagumpisa. Hindi ito nakadepende sa isang charismatic founder. Yun ang buong punto. It's a leadership model designed for legacy. At hindi lang to sa Biblia. Yung mga class meetings ni John Wesley, nagtagumpay yun hindi dahil sa galing ng isang tao, kundi dahil may sistema sila para sa paghubog ng ordinaryong tao. That makes so much sense, pero sinusubukan kong i-picture ngayon. Para sa isang leader na nakikinig sa atin ngayon na sobrang busy, yung idea ng mentorship, baka isipin niya, naku, isa na namang meeting yan. Based sa sources, ano ba talaga ang itsura nito? Hindi ba to yung kape-kape lang na walang direksyon? Magandang tanong yan. At nilinaw sa sources na ang epektibong mentorship, parehong relational at may istruktura. Hindi siya purely organic, pero hindi rin siya rigid. May 3 anyo ito. Una, yung one-on-one mentoring. Okay, the classic model. Oo, pero ang purpose nito ay para sa lalim, depth. Ito yung espasyo para sa tapat na feedback, para sa paghubog ng character. Tinawag pa nga ito ng isang source na holy inefficiency. Holy inefficiency. Gusto ko yan. Parang sinasabi, mabagal talaga to at okay lang, hindi pwedeng i-rush. Pero yan din ang mahirap i-justify sa isang mundo na gusto ng mabilis na resulta, di ba? Lalo na yung tapat na feedback. Madaling sabihin good job, mahirap sabihin, napansin ko kanina, medyo naging defensive ka. Pag-usapan natin. At doon nangyayari ang tunay na paglago. Ngayon, yung pangalawa ay group mentoring. Kung ang one-on-one ay para sa lalim, ang grupo naman ay para sa komunidad at katatagan, resilience. Dito na pumapasok yung bakal ang nagpapatalas sa bakal. So hindi lang mentor-mentee, may mentee-to-mentee rin. Oo, sa grupo natututo tayo sa isa't isa. At higit sa lahat, nagiging normal ang pakikibaka. Nakikita mo na hindi ka nag-iisa sa mga pinagdadaanan mo. Okay, so may deep dive sa one-on-one, may shared journey sa grupo. Ano yung pangatlo? Ito yung tinatawag na apprenticeship cycles. Ito ay isang proseso, may yugto. Nagsisimula sa observation. Pinapanood ng apprentice ang mentor. I watch you do it. Tama. Sumusunod ang participation. I do it with you. Sabay na kayo. Pagkatapos, ownership. You do it and I watch you. Ang apprentice na ang may responsibilidad. At ang huli at pinakamahalaga, reproduction. You do it with someone else, ang dating apprentice nagiging mentor na rin ng iba. Hindi kumpleto ang cycle hanggat hindi nangyayari yung huling step. At dyan siguro nagkakaproblema. Maraming organisasyon hanggang ownership lang. Magaling na yung tao, kaya na niya, pero hindi siya tinutulak na mag-mentor na rin ng iba. Bakit kaya ganun? Dito napapasok yung sinasabi sa sources na pinakamalaking hadlang sa multiplikasyon. Ang takot ng leader. Ang takot na mapalitan. Ang takot na baka hindi na siya kailanganin. Ang focus, maging importante, imbes na maging reproducible. At dito bumabalik yung pinakamahalagang punto. Ang layunin pala ay humubog ng mga leader, hindi ng mga dependents. Ang pagtuturo kasi nagbibigay ng impormasyon, pero ang mentorship, ito yung humuhubog sa buong pagkatao. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Juan Bautista, kinakailangang siya ang dumakila at ako'y bumaba. Iyan na yon. Sabi nga sa sources, ang tunay na sukatan ng iyong pamumuno ay hindi kung gaano ka kahalaga. Ang tunay na sukatan ay kung gaano ka reproducible. Wow! That one line can change everything. Ang bigat ng ideyang yan na ang goal mo pala ay maging unnecessary in a good way. Na kayang tuakbo ng lahat kahit wala ka na kasi nakapag-iwan ka ng mga leader na mas magagaling pa sa'yo. Sige, para buurin natin. Ang pinag-usapan natin, simple lang pero sobrang lalim. Ang tunay na pamumuno, wala sa personal na tagumpay. Nasa kung sino ang hinuhubog mong intentional para magpatuloy ng gawain. Ito yung paglipat mula sa pagiging abala sa addition patungo sa pagiging intentional sa multiplication. At para maging sobrang practical nito para sa iyo na nakikinig, may isang simpleng payo mula sa sources. Ang hamon ay ito. Sa susunod na taon, mag-mentor o mag-apprentice ka ng kahit isang mas batang kasama. Hindi 10,
Hindi isang grupo. Isa. Just one. Bakit isa lang? Parang ang bagal naman nun. Kasi yung isang gawain yan, kapag ginawa ng tuloy-tuloy ng maraming tao sa isang organisasyon, nagiging catalytic yan. Nagsisimula ito ng isang kultura, ng isang malaking pagbabago. Ang pagbabago nangyayari sa isang relasyon, sa isang buhay, sa isang pagkakataon. At para iwanan ka ng isang panghuling mapaghamong kaisipan, may tanong sa sources na nagumbog ba ako ng mga tagasunod o ng mga magiging mentor sa hinaharap? Magandang tanong. Pero marahil, may mas malalim pang tanong para sa pagninilay mo. Sa sarili mong buhay, sino ang hinahayaan mong mag-mentor sa iyo? Kasi totoo yung sinasabi nila, hindi mo maipapasa ang isang bagay na hindi mo muna natanggap. Ano kaya ang itsura kung intentional kang maghanap ng sarili mong Pablo habang sinisimulan mo na rin hanapin kung sino ang posibleng maging Timoteo mo?